Sadyang nakakatakot pag na ikaw ay nasa dagat, lalo kung malayo ka na sa pangpang, na halos di mo na makita na mayroong land, puro dagat na lang ang makikita mo. Yan ang sinabi ni Jesus kay Simon, kumalaot kayo, kumalaot ka, at ihulog ang lambat. Bilang mga mangingisda tulad ni Simon, sila'y bigo sa buong magdamag at wala silang nahuli. At umaga na siyempre. Pero bakit nga ba minarapat pa ni Jesus na pumalaot gayong sa mata ng isang ekspertong mangingisda, wala naman na talagang mahuhuli. Pero dahil sinabi ni Jesus, tumalima naman si Pedro. Pumalaot nga siya at inihulog ang lambat ayon sa instruksyon ng Panginoon. At sa buong buhay niya, ganun lamang siya na ngayon lamang siya nakakita ng ganung karaming huli ng isda. 2 bangka halos mapuno at ang kanilang lambat ay halos mabutas sa dami ng huli nila. Dito nakita ni Pedro, tahas-tahasan ng kanyang 2 mata, ang malaking himala na kapag ipinagkatiwala ang lahat kay Jesus, mangyayari ang isang matagumpay na pangingisda tulad ng nangyari sa karanasang ito ni Pedro. Pero anong naging reaksyon dito ni Pedro, mga kapatid? Nagpatira pa siya at sinabi niya kay Jesus, layuan mo po ako dahil ako'y isang makasalanan. Karaniwan kapag tayo ay nakakaranas ng kagandahan at kabutihan ng Diyos, nasisinagan tayo ng kanyang liwanag, lalo na kung matindi ang sikat ng liwanag sa ating pagkatao, ang nakikita natin ay salamin ng ating kasalanan. Kaya isang daan upang malaman natin na tayo'y medyo nagsisimula na sa daan ng kabangalan ay kapag nakikita na natin ang ating kasalanan. Yan ang inisyal na naging reaksyon ni Pedro. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Tayo mga kapatid ay natatakot karaniwan sa maraming pwedeng idulot ng kawalang pag-asa kumisan at ganun din, walang katiyakan sa ating buhay. Pero maliwanag na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na kapag sinunod lamang natin ang katig ni Jesus, tulad ng pagsunod ni Pedro, na hindi naman talaga siya nag-alinlangan. Siguro mayroon siya mga agam-agam sa kalooban, pero dahil sinabi nito ni Jesus, ginawa naman niya ang ayon sa sinabi at nagbunga ito ng katakot-takot na dami ng huli. Ganon din mga kapatid ang buhay natin. Kuminsan kahit anong pagpupursige natin sa buhay, ginamit na at ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya, parang tayo'y bigo pa rin sa maraming mga pagkakataon. Parang empty-handed, wala tayong nahuli. Ang ganitong uri ng emptiness ay nag-aanyaya lamang na ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon sapagkat kung ano man yung emptiness na meron tayo, siya ang magpupuno nito. Ang maraming huling isda ay siyang nagpuno sa kalooban ni Pedro o ni Simon. Kung kaya ang milagrong ito ay naging turning point sa buhay niya. At dahil nakita ni Simon ang kanyang kasalanan, ang liwanag at kung sino si Jesus na gumawa ng milagrong ito, sinabi ng Panginoon, mula ngayon hindi ka na mamamalakaya dahil mamamalakaya ka na ng mga tao. Yun ang kahuli-hulihan na naging bunga nito, mga kapatid. Na tayo din bilang mga mananampalataya, kapag tayo ay nakapagbalik loob sa Diyos dahil nakita natin ang ating mga kasalanan tulad ng ginawa ng Panginoong kay Pedro,
magiging instrumento na rin tayo ng pamamalakaya ng tao, ano man ang ating propesyon sa buhay na ginagawa sa ngayon. Kahit wala ka pang natapos, kapag naliwanagan tayo ng Panginoon, ang resulta nito ay susunod at susunod tayo sa Kanya. Pero ang hamon palagi ay sinasabi sa atin ni Jesus, pumalaot ka. Habang pumapalaot tayo, lumalalim ang tubig sa dagat at nawawalan tayo ng mga securities. Ang magiging security na lamang natin doon ay walang iba kundi ang salita ni Jesus. Dahil kapag nag-iisa na tayo at wala tayong makakapitan, doon na magti-take over ang lakas at kapangyarihan ng Diyos, lalo na kung ipagkakatiwalan natin ang lahat sa Kanya. Kaya yung paanyaya ng Panginoon kay Pedro, pumalaot ka, ihulog mo sa mas malalim. Maraming challenges at risk na pwede tayo ma-encounter, pero kinakailangan nating pumalaot. Dahil kung di tayo palalaot at mawawala yung mga securities natin sa buhay, hindi natin matatagpuan ang tunay na security natin, ang Panginoong Hesukristo. Kaya panalangin natin mga kapatid sa umagang ito, sana'y tulungan tayo ng Diyos na makita natin at maiwan natin yung ating mga sinasandalan upang sa ating pagpapalaot, sa ating pananampalataya, maging seguridad na lamang natin ay ang salita ng Diyos at tayo ay ma-assured na hindi tayo malulunod sa lalim ng dagat. Manapay ito pa ang daan upang makahuli tayo ng maraming isda. Ang ibig sabihin, makagawa tayo ng maraming kabutihan na makakapagpapaginhawa sa ating kapwa dahil pinagpaubayan nating lahat sa Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa araw na ito at sa araw-araw ng ating buhay.